May lugar sa Amerika na pwede kang makapatay ng hindi maparusahan at hindi ito lihim. Isipin mong nagha-hiking ka sa Beckler River Trail sa Yellowstone. Nasa kailaliman ka na ng kagubatan, 10 milya mula sa pinakamalapit na kalsada. Tumawid ka sa maliit at di markadong sapa at di mo namalayan, nasa Idaho ka na mula Wyoming. Pareho pa rin ang itsura ng mga puno, manipis pa rin ang hangin, pero sa batas, nagbago na ang lahat. At ito ang tinatawag na Zone of Death. Dito, mas inaalala ng mga tao ang mga oso kaysa sa konstitusyon. Pero yun talaga ang dapat nilang alalahanin. Sa bahaging ito ng gubat, hindi pumapalya ang batas dahil mahina, kundi dahil sinusunod nito ng perpekto ang sariling patakaran, kaya nagiging delikado ang lahat. Ang Yellowstone ay isang mahigpit na pinamamahalaang sistema na nagpapagalaw ng daan-daang milyong halaga ng paggastos ng mga turista taon-taon. Ngunit sa isang sulok ng parke, may bagay na hindi kayang solusyonan ng sistema. Hindi na batas ng estado ang umiiral dito. Nasa pook na nasa ilalim ng federal na pamahalaan ka na kaya FBI at Department of Justice ang may sakop. Ang dokumentong nagbibigay ng kapangyarihan sa kanila ang dahilan din kung bakit maaring hindi nila ito magamit. Dito nagsisimula ang problema. Ang konstitusyon ay talaan ng mga pamamaraan. Kapag hindi nasulod ang mga ito, humihinto ang hustisya. Dito, isa sa mga pamamaraang iyon ay nagiging imposible. Bakit nabibigo ang batas? Karaniwan, sumusunod ang mga distrito sa hangganan ng estado. Oregon ay nasa Oregon, Florida ay nasa Florida, pero iba ang Yellowstone. Dahil sakop nito ang tatlong magkaibang estado, Wyoming, Montana at Idaho, gumawa ng shortcut ang Kongreso. Mukhang simple, pero ang desisyong iyon ay nagdulot ng problemang di napansin ng mahigit isang siglo. Ayon sa ika-6 na amyenda, may karapatan ng akusado sa paglilitis sa harap ng walang kinikilingang hurado mula sa estado at distritong pinangyarihan ng krimen. Isang salita ang mahalaga dyan at hindi ito nagsasabing o, kundi at. Ang maliit na salitang iyon ang problema. Kung may federal na krimen sa bahagi ng Idaho ng Yellowstone, ang hurado ay dapat mula sa Idaho at federal na distrito ng Wyoming na wala namang ganoon. Ang zone ng kamatayan sa Yellowstone sa Idaho ay walang populasyon, bahay, hotel o residente. Ang lugar na ito ay kasing laki ng Washington DC. Malayo, walang marka at kahawig ng ibang bahagi ng parke, ibig sabihin walang mga hurado. Hindi mula sa Idaho, hindi mula sa Wyoming. Literal na walang sinuman na maaari mong legal na tawagin bilang hurado. Kung walang mabubuong jury para sa mabigat na krimen, hindi matutuloy ang paglilitis. Legal itong butas sa batas na nasa isang sikat na pambansang parke sa Amerika. Sumasara lang ang patibong na ito sa malalaking kasalanan. Tiket sa paglabag sa speed limit o illegal na camping. Walang problema. Kayang ayusin ng hukom. Para sa krimeng may higit 6 na buwang pagkakakulong, garantisado ng konstitusyon ang jury trial. Kaya dito, hindi sila pwedeng legal na magpatuloy. Ang batas mismo ang tanging hadlang sa pagitan ng krimen at parusa. Isang iligal na manganggaso na may mataas na kalibreng rifle o isang taong tumatakas mula sa ibang estado. Lahat ng plano at hakbang nila ay ginagawa dahil alam nilang hindi sila mahuhuli ng batas. Dito, nawawala ang normal na alituntunin ng hustisya at napapalitan ng kakaibang lohika ng imposibilidad sa proseso. Hindi ito pagkakamali ng sistema, kundi ganap na paghinto. Sa loob ng mahigit 100 taon, hindi napansin ang problemang ito. Hanggang sa isang propesor ng batas na naggangalang Brian Colt ang nakadiskubre nito. Noong 2004 pinag-aaralan niya ang 6th Amendment at mga federal district sa mapa, pero may napansin siyang imposibleng mangyari. Umabot ang mga linya hanggang Montana at Idaho. Ang pagbubuo ng hurado doon ay isang imposibilidad ayon sa konstitusyon. Hindi siya natuwa, siya ay nabigla at natakot. Lugar ito na may hinihingi ang konstitusyon na hindi naman posibleng mangyari. Iilan lang ang bansa na pumapayag sa ganitong legal na butas sa pambansang parke. Sa Canada, ang mga pambansang park ay sakop ng probinsyal o federal na jurisdiksyon, ngunit inayos lagi ang mga distrito ng paglilitis para matiyak na mabuo ang hurado. Pati sa liblib na lugar, handa ang pamahalaan sa di inaasahang pangyayari. Namumukod-tangi ang US dahil ganap ang konstitusyon, ngunit nakakaroon ng butas sa batas dahil salungat dito ang pisikal na heograpiya, kakaiba sa ibang maunlad na bansa. Noong 2005 naglabas si Colt ng papel na The Perfect Crime, hindi para hikayatin kundi para pilitin ng tao na ayusin ito. Nagpadala siya ng mga kopya sa Department of Justice, US Attorney sa Wyoming at mga miyembro ng Kongreso, umaasang may mabilis na tugon. Ngunit katahimikan lang ang natanggap niya. Nagpahayag ang Department of Justice ng di opisyal na paninindigan na tila hindi pinansin ang issue na parang hindi umiiral ang butas sa batas hanggat hindi ito kinikilala ng korte.
Ipinilit nila na pwede nilang ilipat ang paglilitis o humanap ng ibang paraan. Pero alam ni Colt na hindi ganoon gumagana ang 6th Amendment. Hindi mo basta-basta maililipat ang isang paglilitis dahil lang sa gabal ang konstitusyon. Eksaktong yan ang dahilan kung bakit ginawa ang Bill of Rights, para pigilan ang ganitong mga bagay. Nabahala si Colt na baka maging gabay sa krimen ang kanyang papel dahil nailahad niya ang eksaktong koordinado at legal na argumento para makaiwas sa kasong pagpatay. Ang Yellowstone ay mula sa pagiging isang lugar ng likas na hiwaga ay naging isang lugar ng legal na misteryo. Ang papel ni Colt ay naging viral na sensasyon, naging paksa ng mga nobela at palabas sa telebisyon. Sa kabila ng kasikatan ng Zone of Death, hindi pa rin nagbabago ang legal na estado ng lupa. May tunay na halimbawa nito. Noong 2005 nahuli si Mike Belderrain na iligal na nangangaso sa bahaging sakop ng Montana sa Yellowstone. Hindi siya mamamatay tao kundi mangangaso lang na bumaril ng malaking usa sa maling lugar. Sa korte, tinukoy ng kanyang mga abogado ang butas sa batas na natuklasan ni Brian Colt. Sinabi nila na dapat mula Montana ang hurado, hindi Wyoming, pero tinanggihan ito ng hukom. Pumayag ang gobyerno sa plea deal. Si Belderrain ay binigyan ng 4 na taon sa kulungan, dagdag pa ang multa at bayad pinsala. Bilang bahagi ng kasunduan, pumayag siya na wag iapela ang issue tungkol sa Zone of Death sa mas mataas na korte. Ganito tratuhin ng sistema ang kilalang depekto. Tahimik na kinokontrol ang problema, tinutugunan ang sintomas, pero iniiwan ang butas sa batas. Ang 50 milyang parisukat na butas ay halos hindi pa nasusubukan, parang constitutional time bomb sa liblib na lugar. Pinalad ang gobyerno kay Belderrain pero hindi nangangailangan ng Zone of Death ng nakikipagtulungang akusado. Kailangan lang ay isang taong mas bihasa sa batas kaysa sa piskal. At ang mga coordinate ng 50 milyang parisukat na bahagi ng Idaho na itinuro ni Brian Colt sa mapa. Pampubliko na ang mga coordinate at nailatala na ang legal na argumento. Kahit sinong gustong magbasa ay pwedeng pumasok sa gubat na alam ang limitasyon ng batas sa kanila. Sa loob ng maraming taon, teorya lang ito. Pagkatapos, nagsimulang maging seryoso ang sitwasyon. Halimbawa, may taong nag-aral ng papel ni Colt ng 1 linggo at pinrint ang mga coordinate. Nagmaneho sila sa Beckler Trailhead, nag-hike ng 10 milya at isinagawa ang matagal ng planadong krimen. Alam nilang hindi sheriff ang unang tatawagan ng mga investigador. Sa isang professor ng constitutional law sila tatawag at sasabihin ng professor na yon ang parehong sinabi ni Colt sa DOJ noong 2005. Walang hurado na pwedeng tawagin. Noong 2021 umagaw ng atensyon sa buong mundo ang pagkawala ni Gabby Petito. Natagpuan ang kanyang katawan malapit sa rehiyon ng Yellowstone. Biglang nagsimulang magtanong ang mga tao, paano kung nangyari ito ilang milya lang sa kanluran? Paano kung nangyari ito sa Zone of Death? Ang malapit na katanyag na trahedya sa Zone of Death ay nag-alis sa pakiramdam na usaping pang-akademiko lang ito. Napagtanto ng mga tao na dapat pinoprotektahan ng 6th Amendment ang integridad ng sistema. Ngunit kapag nasira ito dahil sa maling mapa, nabibigo nito ang mga biktimang higit na nangangailangan. Nagbigay ang kasong Vallo Daybell ng mas direktang koneksyon sa Yellowstone. Sina Tylee Ryan at JJ Vallo, ang dalawang anak ni Lori Vallo, ay huling nakita ng buhay noong Setyembre 8 at 22, 2011 sa loob ng park. Kung napinsala ang mga bata sa loob ng zone, direktang haharap ang prosekusyon sa konstitusyonal na bangungot. Ang kaso ni Vallo Daybell ay napunta sa Korte ng Estado dahil natagpuan ang mga bangkay sa pribadong lupa sa Idaho. Patuloy pa rin gumugulo sa mga federal na investigador ang what-if na senaryo. Noong 2022, sinubukan gawin ito ni mambabatas ng Idaho na si Colin Nash. Maghin siya ng formal na kahilingan sa Kongreso na baguhin ang hangganan. Ito mismo ang eksaktong solusyon na iminungkahi ni Brian Colt noong 2005. Pumasa ito sa antas ng estado at umabot sa Washington, pero walang nangyari. May pagkukulang sa mapa at madali lang ang solusyon. Ilipat ang bahaging iyon sa distrito ng Idaho, isang pangungusap lang ng batas. Para sa lehislatura ng Idaho, usapin ito ng pampublikong kaligtasan. Ayon sa Kongreso, simpleng pagkakamaling pampangasiwaan lang ito at hindi dapat bigyan ng oras. Palaging problema sa pamahalaan kung paano pamahalaan ang mga pambansang parke. Dahil pagmamay-ari ng federal na gobyerno ang lupa, limitado ang kapangyarihan ng mga estado para ipilit ang pagbabago. Dahil malalayong lugar ito, halos walang pampulitikang pressure ang mga tao sa DC para kumilos. Nauwi ito sa sistemang sira na ang mapa pero tumatangging gumuhit ng bagong linya ang mga may hawak ng panulat. Nagbitiw si Colin Nash mula sa lehislatura ng Idaho noong 2024, umalis sa pwesto na bukas pa rin ang Zone of Death. Kahit magsikap ang mambabatas na magbigay ng solusyon at pagkakaisa, mas nangihibabaw pa rin ang kawalang kilos ng federal na pamahalaan kaysa sa batas.
20 taon na, isang papel lang, walang aksyon. Ang pinakabinibisitang pambansang parke sa Amerika ay may konstitusyonal na butas at alam ito ng Washington mula pa noon. Hindi ito dahil sa kapalpakan ng burokrasya. Isang tao ang nakakita ng problema, naintindihan ito at piniling wag aminin ang pagkakamali dahil mas mataas ang politikal na gastos kaysa sa panganib ng pagpapabaya. Una, kulang sa political na benepisyo ang pag-aayos ng hudisyal na hangganan kaya hindi ito nakakatulong sa eleksyon. Walang lobbyist na nagpopondo ng kampanya para sa reforma ng hangganan ng pambansang parke. Ang zone of death ay biktima ng kawalang aksyon, isang permanenteng butas sa legal na proteksyon na naghihintay lang na mapadpad dito ang maling tao. Ang pangalawang dahilan ay mas tuso pa, ang takot na aminin ang pagkakamali. Kung magpasa ang Kongreso ng batas para ayusin ang Idaho Zone of Death, parang inaamin nilang may mali sa batas ng mahigit isang siglo. Inaamin nila na tama si Brian Colt noong 2005 at pinili nilang balewalain siya. Sa politika, mas delikado para sa kanila ang umamin ng matagal ng pagkukulang kaysa hayaang lumala ito. Kung walang tunay na nakakalaya dahil sa teknikalidad, pwedeng magpanggap ang Kongreso na hypothetical lang ito sa law school. Nagsusugal sila sa kaligtasan ng publiko para protektahan ang sarili nilang interes. Reputasyon, umaasang maubos ang oras bago sumabog ang bomba. Ang ika-6 na susog ay kasing tibay lang ng pinapayagan ng mapa. Kung nagagawa ng mambabatas, balewalain ang sira sa pangunahing parke, ano pa kayang kulang sa sistema? Magkaiba ang legal na kahihinatnan ng parehong krimen kahit 1 milya lang ang pagitan. Hindi ito alam ng konstitusyon pero alam ng mapa. Sa Yellowstone may kondisyon ng batas. Sabi nga ni Brian Colt, ang tanging makakapag-ayos nito ay isang madugong kamiseta. Malamang na may kailangang gumawa ng marahas na krimen, humarap sa hukom, at makita ang kaso na ibinasura dahil hindi mabuo ang isang hurado. Doon lang, kapag sumisigaw na ang balita tungkol sa mamamatay taong nakalaya, saka lang mararamdaman ng Kongreso ang pressure para magpasa ng simpleng batas. Hanggang mangyari ang nakakahiya at pampublikong kabiguan na yon, mas pinipili ng sistema na umiwas at magkunwaring walang panganib. Naghihintay sila ng trahedya para magsilbing pampulitikang pananggalang na kailangan nila para gawin ang trabaho nila. Tinitingnan ang 132 taong pagkakamali na parang maliit na abala lang. Ang ika-6 na susog ay nananatiling paralisado sa maliit na bahagi ng Idaho. Isang babala ito sa lahat ng Amerikano. Kung ang isang kapintasan na ganito ka-obvious ay maaring umiral sa isa sa pinakabinabantayan at kilalang pambansang parke, ano pa kaya ang maaring nagkukubli sa mga sistemang basta na lang nating ipinagpapalagay? Ang tawiran ng sapa sa Beckler Trail ay ganon pa rin ang itsura. Hindi gumalaw ang mga puno at ang batas ay hindi rin gumalaw. Sa dulo, maaaring ang burokrasya ang pinakamapanganib sa kagubatang iyon. Salamat sa pagsama sa akin na yon. Sana nagustuhan ninyo ang video. Kung gusto ninyo pa ng ganitong content, mag-subscribe at i-on ng notifications. Malaking tulong ito. Maraming salamat ulit at makikita tayo muli sa susunod dito sa Map Pack.